Drink up and get wasted, Pat. Hindi pwedeng matapos ang gabing ito na hindi ka nadidiligan. Masayang sigaw ng kaibigan kong si Ana habang sinasabayan ng sayaw ang malakas at masayang indak ng musika sa bar na kinaroroonan namin dito sa Seoul, South Korea. Ako si Patricia Soriano, 28 years old na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang sekretarya ng CEO ng H Hotels, isa sa mga pinakamalaki at kilalang hotel sa Pilipinas. Humingi ako ng isang buong linggong bakasyon sa boss ko para nga ma-celebrate ang 28th birthday ko rito sa Korea. At nakakatuwa na pinayagan naman ako. Hindi kami mayaman, sa totoo lang ay last year ko pa pinag-iipunan ito. Kasi ay pangarap ko talaga na makapunta rito sa Korea. At dream come true para sa akin na nandito ako ngayon. Kahit pa ito na ang huling gabi na nandito ako dahil nga sa bilis na lumipas ng mga araw. Ang dalawa kong kaibigang sina Ana at Felicity ay dito nagtatrabaho. Kaya naman medyo nakatipid ako kasi ay pinatuloy nila ako sa apartment nila habang nandito ko. Tigilan mo na nga ako, Ana. Singhal ko na lang sa matalik kong kaibigan. Paulit-ulit kasi nila akong kinukulit na kailangang may madekwat daw akong opa ngayong gabi. Matagal na kaming magkakaibigang tatlo. Mula college ay kakilala ko na sila at alam nilang dalawa na NBSB o no boyfriend since birth ako. Girl, end of the world na bukas so? Papayag kang mamamatay na virgin? Hindi makapaniwalang wika naman ni Felicity kaya napangiwi nga ako. Si Ana naman ay malakas ng malakhak. Mga bakla, hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko, no? Sakit lang sila sa ulo, no? Depends ako naman. I mean, hindi sa ayaw kong magka-boyfriend o magkaroon ng asawa sa future. Pero anong magagawa ko kung wala namang nanliligaw sa akin? Hindi kasi kagaya ng dalawa kong kaibigan, ay hindi ako pala ayos. Ayaw ko rin sa maiksing mga damit. Hindi naman ako nerd, pero manang kong tawagin nila ako lalo pat may suot din akong makapal na salamin. Okay, let's make a deal. Nakangising wika ni Ana. Hindi pa ako nakakasagot ay hinila na nila akong dalawa pabalik sa mesa namin. Kung ano man ang kalokohang naglalaro dyan sa isip ng dalawa, please lang hindi ako interesado. Agad na wika ko naman. Ang boring ng buhay mo. Singhal naman sa akin ni Ana bago nakakalokong umisi. Here's the deal. Ibabalik ko ng buo sa'yo ang ginastos mo sa trip na to. Kung may mahihila kang lalaki na makakasama mo, magdamag. Wika nga ng kaibigan niya. I mean, hindi na mahalaga kung may mangyayari sa inyo ano. Basta, kailangan ay magdamag kayong magkasama sa hotel. Dagdag pa nga ng kaibigan ni Patricia. Napakunot noo si Patricia. Talaga? Kahit walang mangyari? Paninigurado niya. Medyo malaki kasi ang ginastos niya para makapunta rito at malaking bagay kung maibabalik yun sa kanya. Ngumisi naman ang dalawang kaibigan ni Patricia at halos sabay tumango. Saglit na paisip ang babae dahil doon. Kung sa bagay, ay tapos na rin naman ang bakasyon niya bukas at bukas ng gabi na rin ang flight niya pabalik ng Pinas. Malakas ang loob na wika ni Patricia. Okay, deal. Wait, parang ang dali naman masyado. Pagpigil naman ni Felicity. Since okay lang na walang mangyayari, dapat kami ang pipili ng lalaki. Nakangising wika niya. Doon na nakaramdam ng kaba si Patricia. Baka kasi sobrang guwapo ang piliin nila. Tiyak na game over na. Sigurado kasi na hindi naman ito papansinin ng mga guwapo rito dahil nga manang siya. Bago na dito pansinin ay hahanap muna sila ng mga magaganda at sexy na mga babae na naglipa na sa bar. Nakikita mo yun? Wika ni Ana. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan niya naman ng tingin ang tinuturo niya at agad niyang nakita ang isang lalaki na nakaupo sa may bar counter. Naka-white fitted na t-shirt siya. Kahit pa medyo madilim, ay nakita niyang
Nakahulma ang maganda niyang katawan sa suot niya. May suot din siyang black fitted pants and sneakers. Hala, ang pogi. Mukhang hindi naman ako papansinin niya, no? May halong reklamo na wika ni Patricia. Totoo naman kasi, kahit pa nasa malayo ay sobrang lakas na ng dating. Maging yung mga dumaraan nga doon ay napapalingon sa kanya. Mukha kasi siyang isang Korean idol. Siya ang napili namin, Pat. Do it or forget about our deal. Nakangising saad nga ni Felicity na parang nagbabanta. Napabuntong hininga na nga lamang si Patricia dahil sa nangyari. Sa huli ay pilit nga siyang umiti sa kanila tapos ay agad na tumayo. Nakita niyang pagkamangha sa mukha ng mga kaibigan niya nang magsimula na nga siyang maglakad papalapit sa lalaki. Habang siya naman ay sobrang lakas at bilis ng pagtibok ng puso niya. Hay, malawak ang ngiting bati niya nang makalapit na. Saglit lang nga niya itong tinapunan ng tingin. Tinaasan ng isang kilay tapos ay binalik na nga ang tingin sa dance floor kaya napangiwi siya. Is this seat taken? May lambing pa nga na tanong ni Patricia, kaya muli siyang napalingon dito. You're Filipina. Saad ng lalaki na kinakunot ng noo ni Patricia. How did you know? Kuryosong tanong naman ni Patricia. Mahina siyang natawa dahil doon. Accent. Seryosong sagot ng lalaki at nagkibit balikat lang. Pinoy ako. Dagdag pa niya na siyang labis ngang ikinatuwa ni Patricia. Kung ganun ay mas madali nga itong makakausap. Patricia nga pala pero Pat na lang. Nakangiting pagpapakilala niya tapos ay nag-abot pa ng kamay. Tinignan niya lang ang kamay ng babae tapos ay nagtaas na naman siya ng kilay. Sa isip-isip tuloy ni Patricia. Suplado. Auntie, pasensya na po pero hindi ako interesado. Mas lalong hindi po ako pumapatol sa may asawa na. Wika niya kaya literal na nalaglag ang panga nito. I mean, ganun na ba ako kamanang tignan? Sa isip nga ni Patricia. Ang harsh mo naman. 28 years old pa lang po ako at wala pang asawa. No boyfriend since birth. Never been kissed. Never been touched. Agad na wika ni Patricia. Oh, sorry. Sabi niya at mahina pang natawa bago inabot ang kamay niya. Tiago, pagpapakilala pa ng lalaki. Ganun ba ako kapangit o kamanang para mapagkamalang may asawa na at manang? Tanong nga nito pagkatapos nilang mag-shake hands. Saglit naman siyang tumitig sa kanya na parang kinikilatis nga si Patricia. Actually, paninimula niya. Nagulat nga si Patricia nang marahan nitong hinawakan ng suot niyang salamin. Tapos ay inalis ito. Sabay sabing, that's better. Wika niya nang maalis nga ang salamin. Mas maganda kapag wala yan. Dagdag pa nga niya. Hindi pwede. Nahihilo ako kapag walang suot na salamin kasi malabo ang mata ko. Sagot naman ng babae. Napahagat nga siya ng ibabang labi niya nang muli niyang isuot ang kanyang salamin. I take it back. Sobrang cute mo kapag may suot kang salamin. May halong pambobola na wika pa nga ng lalaki kaya napahagik-gik na nga lamang si Patricia. Hindi niya maintindihan kung bakit sobra na nga itong kinikilig, kayo ngayon pa lang nga sila nagkakilala at nagkausap. Nagpatuloy pa sila na magkwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Pagkatapos nun, hindi nga niya alam pero biglang nawala sa isip niya ang dalawa niyang kaibigan. Masyado siyang nag-enjoy sa company ni Tiago at hindi nga niya hilig ang sumayaw pero nagawa niya itong hilain sa dance floor pagkalipas ng ilang minuto para sumayaw kasama siya. Habang nasa dance floor ay masaya nilang sinasabayan ng indak ng musika. Parang wild and free nga sila. Pero ang nakakagulat ay nang biglang mapalitan ang musika. Mula sa disco music ay naging isang love song yun. Ang akala nga ni Patricia ay babalik na nga sila sa bar counter pero nagulat siya habang magkaharap sila kasi ay kinuha na nga niya ang magkabilang kamay nito at inilagay sa magkabilang balikat niya. Inilagay rin niya ang kanyang magkabilang kamay sa bewang nito kaya agad na nagkalapit at nagkadikit ang kanilang mga katawan. Para silang high school students na sumasayaw sa prom. Ramdam na nga lang niya ang labis na hilo dahil sa dami ng alak na nainom. Pero ramdam pa rin ang mainit na singaw ng kanyang katawan.
at hindi niya maintindihan kung bakit parang nakakadama rin siya ng init habang titig na titig sila sa mata ng isa't isa. Pahinga na muna tayo? Mahina ang boses at nahihiyang tanungan ng babae. Imbes na sumagot ay mas hinigpitan lang ng lalaki ang pagkakayakap dito at masyadong mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nahanap na nga lang kasi ni Patricia ang sarili na nababaliw nga sa matamis na halik ng lalaking nagpakilalang si Tiago. Hindi niya alam kung bakit pero siya lang ang nag-iisang lalaki na nagparamdam sa kanya ng ganito. At nang gabing ang yun ay isinama niya ito sa hotel room niya. Nababaliw na ata siya pero oo, nagawa pa nga niyang pumayag na may mangyari sa kanila ng isang lalaki na hindi naman niya talaga kakilala. Isang lalaki na nang gabing yun lang niya nakita at nakasama. Good morning, Miss Pat. Bati sa kanya ng ilan sa mga empleyado ng H Hotels na nakakasalubong niya habang naglalakad papunta sa opisina ni Mr. Theodore Hernandez, ang owner at CEO ng hotel kung saan nga siya nagtatrabaho bilang isang sekretarya. Good morning! Nakangiting bati nga ni Patricia pabalik. Bago makarating sa opisina ni Mr. Hernandez, ay nadaanan niya muna ang station niya. Agad niyang inilagay sa swivel chair ang shoulder bag niya at nagpa siya nang buksan ng computer para makapag-time in na. Welcome back, Miss Pat. Mas gumanda tayo ah. Nakaka-blooming ata talaga ang hangin sa Korea. Nakangiting wika ni Mel, ang isa sa mga HR staffs ng H Hotels na siyang madalas nga rin makakwentuhan ni Patricia. Hi Mel, good morning. Nakangiting bati na nga lang niya. Sa totoo lang kasi, ay ayaw niya nang balikan pa ang nangyayari pa sa South Korea. Masaya naman siya kasi natupad ang matagal na nga niyang pangarap na makapunta sa Seoul. Pero hindi kasi maalis sa isip niya ang nangyari sa huling gabi niya roon. Bagay na gustong-gusto na nga niyang makalimutan. Hindi niya sukat akalain na magagawa niyang isuko sa isang lalaki ang V-card na sobrang tagal na nga niyang iningatan. Lasing nga siya nung gabing yun. Pero sobrang linaw sa kanyang lahat. At kapag naalala nga niyang mga nangyari ay labis nga siyang nakakadama ng panlulumo. Although ginawa naman ng dalawa niyang kaibigan ang pangako nila, ibinalik nila dito ang nagastos niya. Hindi pa rin niya makuhang maging masaya kasi nga alam niyang mas malaking bagay ang nawala sa kanya. Kahapon siya nakauwi, tapos ay maghapon at magdamagga siyang nagpahinga sa bahay at ngayon lang ulit bumalik sa opisina para makapagtrabaho na ulit. Napabuntong hininga na nga lamang siya sa huli. At nagpa siya na huwag na lang alalahanin pa ang lahat kasi ay sumasakit lang ang ulo niya. Oo nga pala Miss Pat, medyo nakakagulat ang mga nangyayari sa company no? Pero baka ikaw ang mas mahirapan na mag-adjust lalo pat matagal ka nang nagtatrabaho under kay Sir Theodore. Sabi ni Mel na siyang kinakunot ng nunang babae. Ano ibig mong sabihin? Nalilitong tanong niya na habang nakaharap pa sa computer na nasa table niya. Hindi sinabi sa iyo ni Sir? Nalilitong tanong niya dito. Nag-angat naman ang babae ng tingin sa kaibigan niya bago maraang umiling. Hindi ko pa siya nakakausap mula nang magbakasyon ako eh. Bakit? Ano nangyari? Wika nga niya ulit, nabakas sa mukhang pagtataka. Nag-step down na kasi siya sa position niya CEO. Sinabi niya na may edad na rin daw kasi siya at gusto na niyang mag-retire talaga para ma-enjoy naman niya yung buhay niya. Paliwanag ni Mel na siyang labis niyang ikinagulat. Ano? Gulat na gulat at hindi makapaniwalang tanong naman ni Patricia. Yung nag-iisang apo na niya ang papalit sa kanya, Miss Pat. Hapon lang din namin nakilala eh. Sabi nga ni Mel sa kanya. Pero grabe, sobrang gwapo. Kung pwede nga lang sana makipagpalit ng position sa'yo, willing na willing ako. Kahit pahirapan pa niya ako maghapon at magdamag, hindi ako magrereklamo. May halong pagbibiro, nadagdag pa niya kaya napangiwi na nga lamang. Hindi naman makasagot si Patricia dahil sa narinig. Well, wala namang kaso sa kanya kung sakaling iba na ang pagsisilbihan niya. Medyo nag-aalala lang siya kasi nga ay nakasanayan na nga niya si Sir Theo or Sir Theodore na magtrabaho na kasama ang isa't isa.
Kamay na nila kung paano sila magtrabaho na magkasama. At kaya ng sinabi ni Mel ay tiyak nga siya na mahihirapan itong mag-adjust at nakakatakot lang na baka hindi ma-meet ng expectation ng apo ni Sir Theo ang paraan niya ng pagtatrabaho tapos ay tanggalin. And worst, palitan pa siya. Yan na pala siya, Miss Pat. Mahina at halong kilig na wika ni Mel. Good morning, Sir Tiago! Bati nga niya. Bago pa makalingon si Patricia, bahagya nga siyang natigilan ng marinig ang pangalan na binanggit ng kaibigan niya. Yun din kasi ang pangalan ng lalaki na pinagsukuan niya nang iniingatan niyang V-card sa South Korea. Pero marami naman ang mga pangalang Tiago sa buong mundo, hindi ba? Tama, imposible na magkita pa kami ng lalaking yun. Sa isip-isip nga ni Patricia. Good morning, sir. Hindi na nga niya nagawang ituloy ang pagbati niya. Sana sa kanya dahil pagkarap niya ay agad naman niyang nakita ang isang pamilyar na muka. Hindi siya pwedeng magkamali dahil nga malinaw pa sa alaala niyang lahat. Siya ang lalaking nakasama niya ng gabing yun sa South Korea. Si Tiago. Literal na nalaglag ang panga niya. Nang makita ito, pakiramdam niya kasi ay pinaglalaroan lang siya ng tadhana. Nang magtama ang mga mata nila, ay ngumitsi ito sa kanya na parabang nagsasabi na naaalala niyang lahat ng mga pangyayari sa pagitan nila ng mga gabing yun. Obvious naman na naaalala niya. Sino ba namang baliw ang makakalimutan yun, hindi ba? Good morning po, sir. Patricia Soriano po, sekretary ng lolo niyo. Bahagya pang ang napayuko si Patricia nang magpakilala ito sa kanya. I'm very pleased to meet you, Miss Pat. Nakangisi pa rin ang wika ng lalaki. Can you get me a cup of coffee, please? Pakidala na lang sa opisina ko. You know, mukhang marami tayong kailangang pag-usapan. Makahulog ang dagdag pa nga ng lalaki, kaya nag-iwas ng tingin si Pat ng tingin at agad na napalunok ng laway. Opo, sir. Sagot na nga lamang ni Patricia. Huminga siya ng malalim nang muli na nga siyang naglakad at pumasok na sa opisina niya. Agad na inalog ni Mel ang braso niya na parang kinikilig habang si Patricia naman ay walang ibang maramdaman kundi ang panlulumo. Sa laki ng mundo, sinong mag-aakala na ang lalaking nasukuan niya nang iniingatan niyang V-card ay ang nag-iisang apo pa pala ng boss nito? Hindi ba? Tapos ay para nga siyang pinaglalaroan ng mundo kasi siya ang naging bagong boss niya ngayon. Naglakad nga siya papunta sa pantry na nasa parehong palapag lang para makakuha na ng isang mug ng kape para kay Sir Tiago. Nang matapos ay kinakabahan nga siyang naglakad, pabalik sa opisina niya at kumatok muna sa nakasarang pinto. Come in. Wika nga niya kaya naman pinihit nga lang niyang saradura ng pinto. Marahan itong itinulak pabukas. Bago pumasok ay muli na namang huminga nang malalim si Patricia at pilit pang ngumiti. Coffee niyo po, sir. Kunwari masayang wika nga ni Patricia habang naglalakad palapit sa office table ng lalaki. Nang mailapag na nga sa mesa ang kape ay nakita nga niyang sumandal ang lalaki sa swivel chair na inuupuan niya habang nakangisi pa rin dito. Have a seat, Pat. Wika ng lalaki at iginiyapa ang silya na nasa harap ng office table. Kinakabahan man ay wala naman itong nagawa, kundi sundin ang utos nito. So, how are you? Tanong ng lalaki kay Patricia nang makaupo nga din ang babae. Okay lang naman po, sir. Mahina at patay mali siyang sagot niya. That's good. Sagot ng lalaki at tumangu-tangu pa. Nang biglang, hindi na ba masakit? Tanong ng lalaki, kaya muntik nang lumuwa ang mga mata ni Patricia. Po? Nahihiyang tanong nga niya ulit. You know, halos 2 araw pa lang mula nang mangyari yun. I know what you lost that night, Pat. You even cried. Nag-alala lang ako na baka hanggang ngayon ay masakit pa rin. Hindi ko naman gusto na hindi ka makapagtrabaho ng maayos tapos ako ang sisisihin mo. Paliwanag nga ng lalaki kaya agad siyang napangiwi. Okay lang po ako, sir. Agad na sagot naman ni Patricia. Sir, pasensya na po ha. Sobra pong nakakahiya pero pwede po bang wag na nating pag-usapan yun? Umakto na lang po tayo na walang nangyari. Pakiusap pa nga niya. Nakita niyang nagtaas na naman ito ng kilay dahil sa sinabi nito. Pero ilang sandali lang
ay mayabang siyang ngumisi dito na para bang sinasabi niyang proud siya sa nagawa nila nang gabing yon kaya napalunok na nga lamang siya ng laway. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng boyfriend mo? Tanong nga ni Tiago. Wala nga po sabi akong boyfriend. Giit niya ni Patricia. Malay ko ba? Kung nagsinungaling ka sa akin ng gabing yun. Saad ni Tiago. Anyways, if you don't want to talk about it, ay okay lang naman sa akin. I'm just hoping na hindi makakaapekto ito sa trabaho natin. At sana rin ay hindi tayo magkaproblema in the long run dahil dito. Mahabang dagdag pa niya. Pilit naman itong umiti sa kanya bago tumango. Opo sir, mahina ang boses niyang sagot. Babalik na po ako sa table ko para makapagtrabaho. Kung may kailangan po kayo, may intercom naman po. Saad naman ni Patricia. Tatayo na nga sana siya pero bigla siyang umiti dito na para pang nagpapakyut. Are you sure you don't want to stay here with me? I mean, hahayaan kitang magpahinga rito. Makahulugan at may halong panghaharot na saad niya. Kaya agad namang nakaramdam ng kaba ang babae. Sorry po sir pero hardworking po kasi ako. Kapag nagpahinga po ako, feeling ko hindi po ako productive. Kaya babalik na lang po ako sa trabaho. Matapang naman ang wika ni Patricia at umamba na ulit na maglalakad palabas. Kung ganon, sabi naman ng lalaki kaya muli na namang natigilan si Patricia. Nakakaloko na naman siyang ngumisi bago itinuro yung sobrang daming papel na magkakapatong sa ibaba ng table niya. Paki-photocopy ang mga yan, 10 copies each, tapos staple mo na rin in order ang lahat. Siya rin namang hardworking ka masyado, di ba? Nagpipigil pa, natawang saad niya. Gusto niya itong singhalan dahil sa utos nito pero alam naman ni Patricia na wala siyang magagawa kasi boss niya nga ito kahit pahalatang inaasar niya lang ito. What? Ayaw mo? Akala ko ba hardworking ka? May halong pang-aasar na tanong pa nga ng lalaki. Sabi ko nga po, heto na po, gagawin ko na. Nakangiti at magalang pa rin na sagot ng babae, kahit papara na nga siyang sasabog sa inis. Hirap na nga niyang binuhat ng pakonti-konti ang napakaraming papel para nga ma-photocopy na. Siya naman ay prente lang na nakaupo sa swivel chair niya. Habang umiinom ng kape at natatawa pa rin habang pinapanood siya, mukhang kailangan nga niyang ihanda ang sarili sa bawat araw. Mukhang loko-loko kasi itong bagong boss niya. Gaya ng inaasahan nito. Sa mga sumunod pang araw ay halos hindi maalis ang inis sa tuwing papasok nga si Patricia sa trabaho. Hindi naman siya pinapahirapan ni Tiago, pero maloko at maasar kasi siya masyado. Wala naman siyang magawa kasi at the end of the day, alam naman niya sa sarili niya na kailangan niyang maging professional. Miss Pat, day off mo bukas, hindi ba? Attend ka ba sa corporate dinner? Tanong ni Mel sa kanya. Isang hapon habang inaayos nga ang gamit niya at magre-ready na pa uwi. Hindi ko alam, Mel. Parang mas gusto ko kasing magpahinga na lang. Ilang araw na rin mula nang makauwi ako mula Korea. Pero parang may jet lag pa rin ako eh. Siguro dahil hindi ako sanay sumakay sa eroplano. Mahabang sagot ng babae. Nagpa siya kasi si Sir Theodore na magkaroon ng isang corporate dinner at welcome party para sa apo niyang si Sir Tiago. Invited ang lahat ng mga empleyado basta wala silang mga pasok. Alam ni Patricia na dapat ay nandoon siya dahil nga siya ang sekretarya. Pero dinner lang naman kasi yun. At isa pa, siya na ang nag-asikaso ng lahat para sa dinner na mangyayari. Kaya sa tingin niya ay okay lang na lumiban na muna siya. Sana makapunta ka para may kasama ako. Anyways, mauna na ako, Miss Mel. Nakangiting wika at paalam niya dito. Ngumiti na lang din si Patricia at marahang tumango. Tapos ay hinayaan na nga niya itong maglakad paalis. Nang saktong matatapos na nga si Patricia sa pag-aayos ng gamit niya, ay bumukas naman ang pinto ng opisina ni Sir Tiago. Mukhang mali na napalingon pa nga si Patricia doon kasi nga nagtama na naman ang kanilang mga mata. Nitong mga nakarang araw, hindi naaalis kay Patricia ang kaba dahil sa pagiging maloko at mapang-asar ni Tiago na hindi naman nila pinag-uusapan ang nangyari sa pagitan nila sa South Korea.
Pero ganun pa man sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, ay parang nalulunod si Patricia o dinadala ito sa ibang dimensyon. May iba sa bawat titig ni Fiago. Iba rin ang titig sa kanya. Hindi niya alam. Pero parang sobrang lakas ng epekto niya dito. Tapos ay napapabilis pa ni Tiago ang tibok ng puso niya. Lagkit ng titig mo sa akin ah. Nangaasar na saad niya. Kaya biglang bumalik nga sa realidad si Patricia. Saka lang niya napansin na nakatayo na pala ito sa harapan niya. May iniisip lang po, ala. Pagdadahilan nga ni Patricia. Huwag mo akong masyadong isipin. Nakikita mo naman ako lagi ah. May halong kayabangang nang aasar nga ng lalaki. Napangiwi na nga lamang si Patricia. Kung sa bagay, totoo naman ang sinabi nito na siya nga ang iniisip ni Patricia. Pero hindi naman siya engot para aminin yun. Uwi ka na? Tanong nga ni Tiago kay Patricia. Opo sir, tapos na rin naman po ang mga kailangan kong gawin. May pagagawa o iutos pa po ba kayo? Sagot nga ni Patricia, tapos ay pinili na nga lamang ngumiti. Gaya kasi ng sabi niya as much as possible. Gusto niyang maging professional kahit pang madalas ay gusto na nga niyang kurutin ito sa ngalangala. Sabi nga nila, fake it till you make it. Dinner tayo? Nakangiting tanong ng lalaki sa kanya. Bahagya namang natigilan si Patricia dahil sa narinig. Hindi niya kasi ina-expect na maririnig niya yun mula sa kanya. Hindi naman niya alam kung anong pumasok sa isipan nito, pero pilit lang siyang ngumiti, tapos ay marahang tumango. Basta libre niyo po, may halong pagbibiro na saad ni Patricia. Let's go. Nakangiting wika ng lalaki at nagsimula nang maglakad palayo. Nag-aalangan pa rin si Patricia sa dinner ni ito, pero pumayag siya, kaya naman sumunod na nga lamang ito sa kanya sa paglalakad. Nang makarating sila sa parking lot, ay agad silang sumakay ng sasakyan ng lalaki at nagmaneho na nga siya paalis. Kung tutuusin ay 5:00 pa lang yun. Masyado pang maaga para sa dinner. Pero hindi na rin kasi nagmerienda pa si Patricia kaya medyo gutom na rin siya. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa isang steakhouse. At nang makahanap nga ng pwesto ay umorder na nga ito kaagad. Gaano ka na nga pala katagal nagtatrabaho para kay Lolo? Tanong niya sa babae habang hinihintay nila ang pagkain na in-order nila. Almost 4 years na rin po sir. Magalang na sagot naman ito. Sa totoo lang, ang tagal na nga ni Patricia sa kanya at alam nito na may apo siya pero hindi niya ito nakalala. Hindi naman po kasi niya kayo kasama lagi sa mga events. Wala pong picture sa social media. Kaya medyo nagulat pa ang mga nandito nang malamang kayo po ang papalit sa kanya. Mahabang dagdag pa nga ni Patricia, kaya tumango ang lalaki. Nasa US ako since college, tapos ay doon na rin ang pagmamasteral ko. Hindi nakapagtataka na hindi niyo ko kilala. Hindi kagaya nila dad. Anya, kaya tipid na ngumiti si Patricia at marahang tumango. Ang tagal mo na rin pala kay Lolo. Dagdag pa nga ng lalaki sa kanya. Kaya medyo naninibago rin po ako nitong mga nakarang araw kasi hindi na siya ang kasama ko sa trabaho. Nasanay na po kasi ako, don't take this the wrong po sir ha. Okay lang naman po sa akin, medyo nasanay na lang po kasi talaga ako na si Sir Theo ang pinagsisilbihan ko. Mahabang paliwanag ni Patricia kaya mahinang natawa ang lalaki bago tumango. Naiintindihan ko. Pero dapat masanay ka na akong nakakasama mo. Uwi ka nga ni Fiago. Nalay natin, makakasama mo na pala ako forever. May halong harot na punchline pa nga nito kaya bahagyang napangiwi ang babae. Ay, ang funny niyo po sa part na yun sir. Saad na nga lamang ni Patricia kahit na hindi naman siya natawa. Kaya nagtunog sarkastiko tuloy ang pagkakasabi niya. Hindi niya gusto na gawin pero madalas ay kusa na lang talaga lumalabas ang pagiging maldita niya. Mahina ulit siyang natawa dahil sa sinabi nito. Hindi siya agad na nakasagot kasi ay dumating na nga ang pagkain nila. Hindi naman sila nag-aksaya pa ng panahon at nagsimula na nga silang kumain. So, wala ka pa talagang nagiging boyfriend? Tanong nga ng lalaki
Nakalipas ang ilang minutong katahimikan habang kumakain sila. Wala pa po talaga eh. Sagot nga nito. Wala bang nililigaw sa'yo? I mean, maganda ka naman. Medyo hindi lang pala ayos, pero maganda ka pa rin. Tumatangong wika nga ni Sir Tiago kay Patricia. May mga nanliligaw naman po nung college, pero wala pa akong sinugot eh. Libro po kasi ang lagi kong hawak noon. Pagka-graduate naman, wala nang nanligaw sa akin, kaya nag-focus na lang ako sa career. Sagot nga ng babae. No offense meant. But why did you agree to sleep with me that night? Seryosong tanong ulit ng lalaki kaya bahagyang natigilan si Patricia. Sa mga lumipas na mga araw na magkasama sila, ay ito na lang ulit ang unang beses na nabuksan ang topic patungkol sa nangyari sa kanila sa Korea. Sa totoo lang po sir, panimula ni Patricia. May deal kasi sa akin yung dalawa kong kaibigan na doon nagtatrabaho na kapag may nadekwat akong lalaki at nakasama sa buong gabi, kahit pa walang nangyari ay ibabalik nila ang nagastos ko sa Korea. Wala pa talaga akong balak na, alam niyo na, isusuko yung hindi ko naman talaga dapat isusuko sa hindi ko kakilala. Pero hindi ko po alam kung bakit eh. Basta nangyari na lang po. Kaya pasensya na po ulit. Mahinang sabi nga ng babae at nahihiyang sagot na nga lamang nito. Bakit ka humihingi ng sorry? Nalilitong tanong naman ni Sir Tiago. Kaya agad namang nag-angat ng tingin ng babae. Kaya nagtama na naman ang mga mata nila. You are so pure and too good to be true. Pat, kung tutuusin ay ako dapat ang humihingi ng sorry sa'yo kasi nga ay alam ko kung anong nawala sa'yo nung gabing yun. We were both under the influence of alcohol that night, pero dapat ay nagpigil pa rin ako. You may not say a word pero alam ko na mahirap sa'yo ang nangyari. Kaya sorry Pat. Puno ng hinahon at may halong lambing na wika pa niya. Napalunok ng laway ang babae dahil sa narinig. Tapos ay parang may humaplos ng mainit na bagay sa puso niya. Sobrang nakakatuwa kasi na marinig ang bagay na yun mula sa kanya na puno ng sinseridad. Tama naman ang sinabi nito. Naging sobrang hirap sa kanya na tanggapin na bigla na lang nawala ang iniingatan niyang V-card ng gabing yun. Pero tahimik niyang tinanggap lahat kasi sa kagustuhan rin naman niyang mangyari yun. Aminado naman na may guilt kay Patricia at may konting pagsisisi siyang nararamdaman pagkatapos ng gabing yun. Pero dahil sa naririnig niya ngayon, hindi niya alam. Parang nawala agad ang pagsisisi na naramdaman niya. Ang akala niya ay wala siyang ibang alam kundi ang maging maloko at mapang-asar. Pero dahil nga sa sinabi nito, ay narealize sa babae na mabuti pa rin talaga siyang tao. Hindi na nga lamang sumagot si Patricia at nagpatuloy na lang sila sa pagkain. Pakiramdam niya rin kasi ay na may nagbara sa lalamunan niya dahil sa narinig mula sa kanya. Sobrang saya at gaan sa pakiramdam na parang gusto niyang maiyak. Yun pala ang tinatawag nilang tears of joy na nangyayari rin kapag alam mo na naiintindihan ng taong kaharap mo ang pinagdadaanan mo kahit pa wala kang sabihin na kahit na ano. Mabuti na nga lang at napigilan nito ang emosyon niya sa harap ng lalaki. Kung hindi ay sobra nga itong mahihiya, baka wala na nga siyang mukha na maiharap pa sa kanya. Dadalo ka ba sa dinner bukas? Tanong nga ng lalaki kay Patricia pagkatapos nilang kumain. At habang nagpapahinga pa rin sila sa restaurant. Hindi ko po alam sir. Sa totoo lang, gusto ko po sana na magpahinga muna pero kung kailangan po ako ron, pupunta naman po ko. Agad na sagot ni Patricia. I mean of course, I want you to rest. At isa pa, hindi naman kita pwedeng pilitin na magpunta roon lalo na at day off mo. It's just that I want you to be there with me. Seryosong wika ni Tiago. Sinabi ulit niya yun na nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Patricia. At para na naman siyang nalulunod dahil sa lalim ng titig niya. Napalunok na nga lamang ang babae at agad na nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya kapag nagpatuloy ang ganito kalambing
At kagaan na trato niya dito, tapos ay paulit-ulit din siyang tumititig lagi sa mga mata niya sa tuwing kakausapin ito, ay baka tuluyan nang mahulog sa kanya ang babae kahit pa masyadong mabilis. Hindi talaga alam ni Patricia pero siya lang talaga ang nag-iisang lalaking nakapagparamdam dito ng ganito. Hindi na nga ulit siya sumagot. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpasya nga silang umalis na. Dito na lang po ako, sir, sabi nga ni Patricia nang nasa labas na nga sila ng restaurant. Salamat po ulit sa dinner ah. Dito na po ako mag-aabang ng jeep para hindi na po ako makaabala pa sa inyo. Nakangiting dagdag pa nga ni Patricia. Ihatid na kita sa inyo. Agad na wika naman ng lalaki. I mean, gabi na rin. Hindi ko naman gustong mag-isa kang umuwi. Wala rin naman akong gagawin. Dagdag pa nga ng lalaki. Saglit ngang nag-isip ng isasagot si Patricia pero naging mapilit din siya. Kaya sa huli ay pumayag na nga rin si Patriciang magbatid sa kanila. Do you live with your parents? Panguusisa pa nga ng lalaki habang nasa biyahe sila. Opo sir. Nakangiting sagot naman ni Patricia. Dating taxi driver si tatay. Tapos, housewife naman po si nanay. Mula nang pag makatapos po ako at makahanap ng trabaho, ay pinatigil ko na po si tatay sa pamamasada. Tapos pinagtayo ko na lang po sila ng maliit na tindahan sa harap ng bahay na pinagkakaabalahan po nila ngayon. May isa akong kapatid na lalaki, si Patricio. Second year college na po siya, lalaki po siya na may pusong babae. Pero proud po kami sa kanya kasi sobrang talino at talented po niya. Mahabang kwento nga nitong si Patricia. Hindi maalis sa kanya ang ngiti habang sinasabi dito at bahagya lang yung natigilan nang maisip kung bakit mas sobra pa sa dapat ang isinasagot ni Patricia sa kanya. Anong pangalan ng magulang mo? Tanong nga ng lalaki na para bang kuryoso talaga ito kay Patricia at sa pamilya nito. Peter po ang pangalan ng tatay ko, tapos Susan naman po si nanay. Nakangiting sagot ni Patricia. Kayo po, pagbabalik naman niya ng tanong. Thomas ang pangalan ni dad at Tanya naman si mom. Naghiwalay sila nung 10 years old ako. Iniwan kami ni mom para sa pansarili niyang interes. Harap-harapan niyang niloloko noon si dad. After that, sina lolo at dad na ang nag-alaga sa akin. Sagot naman ni Thiago kaya marahan namang tumango si Patricia. Hindi po ba mahirap na hiwalay sa nanay? Kuryosong tanong nga ng babae. Sagot naman ni Thiago. Noong una, naninibago ako. Pero after a few weeks ay naging okay naman na. Kahit pa kasi parehong busy sina dad at lolo, ay ginawa naman nila ang lahat para mabigyan pa rin ako ng sapat na oras. They are both the best. Nakangiti at may halong pagmamalaki na sagot naman ni Thiago. Napangiti ang babae dahil sa narinig. Totoo naman kasi na minsan ay may mga magulang na walang pakailan sa mga anak nila. Pero mas marami pa rin naman ang mga magulang na gagawin ng lahat para sa mga anak at para mapalaki nila ang mga ito ng maayos at puno ng pagmamahal. Napabuntong hininga si Patricia habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin. Ang kapatid niyang si Patricia naman ay malawak ang ngiti na para bang tuwang-tuwa habang tinitignan si Patricia. Ang ganda mo sis! May halong pagmamalaki pang ang saad niya. Okay lang ba to? Hindi kasi ako komportable Patricio eh. Giit nga nito sa kapatid. Nakakalokang Patricia mo sis. Pat na lang kasi. Bakit pa kasi sa akin binigyan ni nanay at tatay ang pangalang Patricio? Mas mukha ka namang lalaki sa akin. Pabirong wika nga ng kanyang kapatid at mahinang natawa naman si Patricia. Tsaka, hindi pwede na hindi ka maganda lalo na't sobrang gwapo ng date mo. Kinikilig pa nga na dagdag ng kapatid ni Patricia. Kagabi kasi, nang hinatid siya ni Thiago ay nakilala siya ng pamilya nito. Itong si Patricia ay kilig na kilig. Nabanggit pa ni Thiago na kung pupuntang araw si Patricia sa dinner ay susunduin niya ito. Kaya naman itong magaling niyang kapatid ay sinabi agad na pupunta nga si Patricia. Tapos heto na at inayusan pa nga siya ng kanyang kapatid. Patricio,
hindi pa ba kayo tapos? Andyan tayong sundo ng ate mo. Sabi nga ni tatay na sumilop sa pinto ng kwarto nila. Tay, pat nga po kasi. Reklamo ng maharot niyang kapatid, kaya natawa rin ang kanyang tatay. Pareho lang yon, bilisan niyo na. Sabi naman ng kanilang tatay. Isa ito sa mga bagay na nakakatuwa sa pamilya ni Patricia. Open-minded sila sa lahat ng bagay at suportado rin sila ng kanilang parents kung saan sila masaya. Hindi naman sikreto na maraming mga tatay ang ayaw sa binabaeng anak. Pero kung bubuksan lang nila ang isip nila, malalaman nila na pagmamahal at pagtanggap lang din ang gusto ng mga ito. Hindi naman mali kung parte ang isang tao ng LGBT community. Tao rin naman kasi sila, kagaya natin. Go na sis! Kinikilig nga na wika ng kapatid kay Patricia. Pilit namang ngumiti si Patricia bago marahang tumango. Tapos ay naglakad na nga sila palabas ng kwarto. Isang bestida na pinaghalong kulay itim at berde ang suot niya. Hindi naman sobrang iksi pero kita ang tuhod niya. Tapos ay pinasuot rin siya ng doll eyes na contact lens ng kanyang kapatid. Kaya hindi nga niya suot ang makapal niyang salamin ngayon. Pagkalabas ay agad nga nilang nakita si Tiago na nakaupo sa maliit na sofa sa sala nila. Kasama at kakwentuhan niya roon ng kanyang nanay at tatay. Nang mapalingon nga siya sa gawin ito, ay saglit na natigilan si Tiago bago napangiti. Maganda ba? Nakangiti at may halong pagmamalaki naman ng kapatid ni Patricia. Maganda naman talaga ang ate mo, no? Mas gumanda lang lalo. Nakangiting sagot naman ni Tiago. Naku, tara na nga. Wika na nga lamang ni Patricia. At nagsimula na ngang maglakad palabas ng bahay. Kahit pa ang totoo ay umiwas na nga lang siya kasi sobra nga siyang kinilig sa sinabi ni Tiago kanina. Hinatid naman sila ng pamilya ng babae hanggang sa labas ng bahay tapos nagpaalam na nga sila bago sumakay ng sasakyan ni Tiago. Ang ganda mo talaga. Nakangiting wika pa nga ng lalaki nang nasa biyahe nga sila. Kung minsan napapalingon nga ito sa gawi ni Patricia kaya naman hindi na nga niya maiwasang hindi makaramdam ng hiya. Nang makarating sa venue ng dinner, ay agad niyang ipinarada ang sasakyan. Tapos sabay nga silang bumaba roon at naglakad, papasok sa loob. Ang daming tao sa totoo lang. Ang iba ay mukhang mga shareholders ng H Hotels. Ang iba naman ay mga empleyado na pamilyar na sa kanya ang mukha. Pagpasok nga nila ni Tiago ay agad na napalingon sa gawin nila. Ang halos lahat. Mukhang hindi naman sila nagtaka na magkasama sila dahil siya naman ang sekretarya nito. Tiago, narinig nga nila ang pagtawag sa kanila ng lolo niya. Nasa isang mesa sila kasama ang ilan sa mga tao na hindi niya kilala. Tapos ay may kasama rin silang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Tiago. Hanapin ko lang muna si Mel. Mahina ang boses at may halong pag-aalala na saad nga ng babae nang igiya nga niya ito palapit sa pwesto ng lolo niya. Parang nakakahiya kasi na doon din siya pumwesto. Stay with me, Pat. May halong lambing na wika naman ni Tiago. Tapos ay ngumiti pa. Wala nang nagawa pa ang babae kundi sundin ang gusto niya. Good evening, Pulo. Good evening, Dad. This is Pat, my secretary. Nakangiting pagpapakilala pa nga ni Tiago sa kanya, sa papa niya, habang nakalapit na nga sila. Mahina namang natawa ang kanyang lolo na si Sir Teo dahil doon. My secretary, you mean? Inangkin mo na talaga, ah? Makahulog ang wika naman ni Sir Teo kaya mahina siyang natawa. Anyways, maupo na kayo rito. The party will start in a few minutes. Dagdag pa nga ni Sir Teo. Marahang hinila ni Tiago ang isang upuan tapos ngumiti pa. Kay Patricia. Sinuklian naman siya ni Patricia ng ngiti. Thank you. Mahina at nahihiyang saad nito. What a gentleman. Nakangiting wika naman ng isang kasama nila sa table na hindi naman kakilala ng babae. He's my son, kumpadre. What do you expect? Nakangisi at may halong pagbibiro na wika naman ng papanti Tiago na si Sir Thomas. Nagsimula na sila sa masayang kwentuhan
habang si Patricia ay tahimik lang. Ilang sandali pa ay nagsimula na nga sa speech si Sir Theo. Nagpasalamat lang siya sa lahat at formal na nga na nagpaalam para sabihin na si Tiago na ang bagong mamamahala ng H Hotels. Pagkatapos noon ay saglit ding iniwan si Tiago para siya naman ang magsalita sa stage. I would like to thank everyone for being here with us tonight to welcome me as the new acting CEO of H Hotels. Honestly speaking, this position is kind of overwhelming. Alam ko naman po na hindi madali pero masaya ako na pinagkatiwalaan ako ni Dad at Lolo. Gusto ko rin pong pasalamatan ng lahat ng empleyado na patuloy na ginagawa ang best nila para maging maayos at successful ang hotel namin. Lalo na syempre, sa isang tao na alam naming sobrang hardworking. Wika niya at nakangiting tumingin kay Patricia. Lolo is one of the people who's very hard to deal with. Pero nagawa mong tumagal sa kanya ng halos 4 na taon. Kaya sana magawa mo rin akong tagalan. Thank you, Miss Patricia Soriano. Yun ang huling mensahe ng lalaki. Kaya nagpalakpakan ng lahat. Nakaramdam si Patricia ng hiya. Pero ngumiti na nga lamang siya sa huli. Kahit pa marami ang mga matang nakatingin sa kanila. You did a very good job for the past year, Siha. Maraming salamat sa serbisyo mo. Nakangiting dagdag pa nga ni Sir Theo. Tiago is right. Hindi ko rin alam na may tatagal pala sa pagiging masungit ni Papa. Good job, Iha. May halong pagbibiro naman na wika ni Sir Thomas. Nako, sobrang bait nga po ni Sir Theo eh. Normal lang naman po na maging stricto pagdating sa trabaho, pero wala po akong masasabi sa ugali niya. Nakangiting wika pa nga ni Patricia. Pero thank you rin po Sir Theo at Sir Thomas. Dagdag niya. You know what? Why don't you just call me Lolo? I mean, hindi naman na ako ang boss mo. So, hindi na dapat tayo maging strangers pa. Nakangising wika nga ni Sir Theo sa kanya. At bahagya tuloy natigilan si Patricia. I agree. Sabi naman ni Sir Thomas. Tapos ay tumango pa. You can also call me Tito. O Papa kung gusto mo. I honestly have a feeling na you'll play a big part of Tiago's life. Makahulugang dagdag pa nga nito. Kaya literal na lalaglag ang panga ni Patricia. Teka, iniisip ba nila na may something sa amin ni Sir Tiago? Nakakaloka naman. Bulong nga ng babae. Anong pinag-uusapan niyo? Nakangiting usisa naman ni Tiago nang makabalik na nga sa pwesto nila. Wala anak. Natutuwa lang kami rito kay Patricia. Ang galing pumili ng lolo mo ano? Makahulugan pa ring saad ng papa ni Tiago kaya mahinang natawa si Tiago bago tumango. Yes, Dad. Masayang sagot pa niya. Nagsimula na nga sila sa pagkain tapos noon. Nang matapos ay nagpaalam na nga silang mag-CCR. Pero nilapitan lang talaga ni Patricia si Mel at nakipagkwentuhan sa kanila. Mga bandang 10:00 ata yun ng gabi nang matapos na ang dinner at nagpasya na nga ang lahat na magsiuwian na. As usual ay nag-volunteer na naman si Tiago na ihahatid daw siya sa bahay. Hindi na nga siya nagreklamo pa kasi alam niya naman na mapilit ito at isa pa ay nangako siya sa mga magulang nito na ihahatid niya ito pa uwi. Did you have fun? Nakangiti at may halong lambing na tanong pa nga ni Tiago sa kanya nang maiparada na nga nito ang sasakyan sa harap ng bahay nila Patricia. Ngumiti naman si Patricia sa kanya at tumango. Nakakatuwa kasi na nakita ko ang side ng lolo mo na may pagkamakulit. Sabi pa nga nito, makulit silang dalawa ni Dad actually. They are both funny and easy to be with. Wika naman ni Tiago. Napansin ko nga. Mahina ang boses na sagot naman ni Patricia tapos ay napaangat siya ng kanyang ibabang labi. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw pa niyang bumaba ng sasakyan nito. May parte sa kanya na parang gusto pa niyang makasamang lalaki pero hindi naman siya umimik nang hindi na nga rin siya bumababa. Saglit pa nga silang nagkatinginan at napangiti sa isa't isa. Bababa na ako. Mahina at nahihiyang wika naman ni Patricia.
Pagkaraan ng ilang minuto. Pat, pagpipigil naman ni Tiago sa kanya bago pa ito makababa, kaya muli siyang lumingon dito. Yes? Agad na sagot pa niya. Umaasa na magtatanong ito kung gusto ba niyang mag-road trip muna sila kahit paggabi na. O kahit na ano lang, basta gusto pa nga niya itong makasama. I just want to say good night. Mahinang boses na wika nga ng lalaki at may halong lambing na saad nito. Bahagya siyang napanguso dahil sa narinig, pero pilit naman siyang ngumiti at marahang tumango. Muli na naman silang natigilan at nagkatinginan. Sobrang bilis din ng mga sumunod na nangyari. Nakita na nga lamang ni Patricia na bahagya itong yumuko papalapit sa kanya habang titig na titig siya sa mga mata nito. Hindi magawang umiwas ni Patricia o lumayo dahil para na naman niya itong nilulunod hanggang sa nahanap na nga niya ang sarili na hinahalikan na rin ang kanyang boss. Hindi nga niya magawang umiwas. At ang mas nakakatawa pa, sinuklian nga niya ito ng walang pag-aalinlangan na halik. Hindi niya alam kung gaano yun katagal pero pareho silang naghabol ng hininga pagkatapos noon. Napahagat pa nga ito sa ibabang labi niya dahil sa pinaghalong hiya at kilig na nararamdaman ni Patricia. Hindi nga niya alam kung bababa na ba siya ng sasakyan o kung ano, pero gusto pa niya talaga makasama ito. Sa uli ay mariin nga siyang pumikit at tuminga ng malalim. Alam niya naman kasi na walang mangyayari kung hindi nga niya lalakasan ang kanyang loob. Gusto mong magkape muna tayo sa loob? Tanong nga nito. Nakita nga niya kung paano siya napangiti dahil sa sinabi nga ni Patricia. O gusto mong magkape muna tayo sa labas? Pagbabalik naman tanong niya sa babae. Doon na nga siya tuluyang napangiti tapos ay tumango siya nang walang pag-aalinlangan. Muli niyang binuhay ang makina ng sasakyan at agad na nag-drive papunta sa kung saang coffee shop at sobrang nakakakilig kasi habang nagmamaneho si Tiago. Sa tuwing may pagkakataon ay pinagsasaklop niya ang kanang kamay nito at ang kaliwang kamay naman ni Patricia. Sa tuwing ginagawa niya yun ay mapapalingon nga sila sa isa't isa at napapangiti. Hindi alam ni Patricia kung ano ang label nilang dalawa, pero ang mahalaga, masaya siya na nalaman din niya na nagkakaintindihan sila. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo at sobrang naging laki ng pagbabago ng trato sa kanya ni Tiago. Sa tuwing nasa opisina sila ay gusto niya ito sa opisina mismo na nagtatrabaho lagi. Ginaganahan daw kasi siyang magtrabaho kapag kasama at nakikita si Patricia. Nang sabihin nga niya yun sa kanya ay halos maglupasay na nga ang babae sa kilig na nararamdaman. Hindi niya to sinusundo sa umaga, pero walang mintis ang paghahatid nito sa kanya sa bahay pagkatapos ng trabaho. Walang ibang may alam sa opisina pero sinabi nga niya dito at sa harap ng mga magulang nito, naliligawan nga raw niya si Patricia. Sa totoo lang ay masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero naniligaw pa lang naman siya. Ibig sabihin ay may panahon pa ito para mas makilala ang isa't isa. Pero ang isang bagay na nakakaloka ay kahit pa nanliligaw pa nga lang ito, nariyan ang hinahawakan nito ang kamay ni Patricia sa tuwing sila lang ang magkasama. Tapos sinahalikan din niya ito. Hindi naman na nagrereklamo pa si Patricia. Hindi na nga siya magpapaka-plastic gaya ng sinabi niya. Aminado naman siya na kinikilig nga ito sa mga nangyayari. 2 espresso please. Nakangiting pakiusap ni Patricia sa babae sa counter. Isang umaga nang dumaan nga ito sa isang coffee shop bago pumasok sa trabaho. Nagpa siya kasi siyang bumili ng 2 kape para sa kanila ni Tiago kahit pa may libreng kape naman sa pantry. Excuse me. Wika ng isang ginang sa kanya. Kaya agad ngang napalingon sa kanya si Patricia. You are Patricia Soriano, right? Tanong nga niya rito, kaya medyo nakulat si Pat. Hello po, magkakilala po ba tayo? Mahina at magalang na tanong naman ni Patricia. Tanya Ferrer. Pagpapakilala ng babae, tapos nag-abot ng kamay sa kanya. Mama ni Tiago. Dagdag pa nga nito,
na labis na ikinagulat ni Patricia. Hi! Nice to meet you po, sabi nga nito. Sa tonong kinakabahan, tapos ay tinanggap ang kamay ng babae. Saka nga niya naalala na minsan na nga palang nabanggit ni Tiago sa kanya ang pangalan ng mama niya. Can we talk for a second, please? Hindi ba ako nakakaabala? Mahinahon ngang tanong nito. Mabilis namang umiling si Patricia. Nako, hindi po, okay lang. Sagot nito at marahan siyang tumango at tumingin dito. Iginiya nga nito. Ang babae pupunta sa bandang dulong pwesto sa coffee shop. Tapos ay hindi naman siya nagdalawang isip pa na sumunod kay Tanya. Hindi niya alam pero medyo kinakabahan nga siya ngayon. Mukha naman siyang mabait. O baka akala niya lang yun. Lalo pat nasabi ni Tiago na ang mama niyang dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya. Pasensya ka na, iha. Magbilis lang to. Hindi rin naman kasi ako pwedeng magtagal. Sabi niya at huminga pa nga ng malalim. Medyo nagtaka pa nga si Patricia kasi parang maputla ang balat niya. Tapos ay parang ang bilis niyang hingalin. Alam ko na nagtataka ka kung bakit kilala kita. The truth is, ilang linggo ko na rin kayong sinusundan ni Tiago. Panimula nga ni Tanya. Po? Nalilitong tanong naman ng babae. Pero pilit naman siyang ngumiti. Pasensya na, iha. Alam ko na mali pero yun lang ang alam kong gawin. Sabi pa nga ng babae. You see, sobrang laki ng kasalanan na nagawa ko sa anak ko. Lumaki siya na wala ako sa tabi niya kasi mas pinili ko ang pansarili kong kaligayahan. Wika pa nga ng babae tapos ay mariin na pumikit. Nakilala ko si Thomas, ang tatay ni Tiago, noong college dahil sa boyfriend ko. Naging mabuting magkaibigan kami at umabot kami sa punto na siya na ang madalas kong nasasabihan ng problema namin ng boyfriend ko. And obviously, we made a mistake. A beautiful mistake. Nagkasala kami sa boyfriend ko at nabuo si Tiago. Hindi makasagot si Patricia sa mga naririnig. Hindi nga rin siya makapaniwala na sinasabi ito ng mama ni Tiago sa kanya. Dagdag pa nga nito, we got married because that's what our parents wanted. Mahal ko si Andre, ang boyfriend ko noon, pero wala akong nagawa. Pero nagpatuloy pa rin ang relasyon namin kahit na ikinasal na kami ni Thomas. Alam kong napakasama akong babae para gawin yun pero ginawa ko. Kwento pa nga ng babae. Noong nasa halos 10 taon na si Tiago, saka ako nagpasya na tuluyan ng makipaghiwalay kay Thomas at sumama kay Andre. Dagdag pa niya, tapos ay mapait na ngumiti. Siguro ay pinaparusahan ako ng langit sa mga kasalanang nagawa ko kasi ilang taon matapos ang pagsasama namin, iniwan din niya ako para sa ibang babae. Malungkot pa nga ang dadagdag ni Tanya. Isinakripisyo ko ang anak ko para sa maling tao, iha. At wala na akong mukha pang mayarap sa kanila. Nakita nito ang luhang namumuo sa mata ni Tanya habang sinasabi yun. Hindi pa tapos ang pagpaparusa sa akin ng langit because right now, I'm battling with brain tumor. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal sa mundo pero sa ngayon, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang makabawi kahit na papaano sa anak ko. Gusto ko na. Matpatawad niya ako. Mahabang litanya nga ng babae habang lumuluha ang mga mata. Napalunok naman ng laway si Patricia dahil sa narinig. Aminado naman siya na hindi madaling tanggapin ang ginawa nito kay Tiago pero nakakaramdam pa rin siya ng awa sa kanya ngayon. Ano pong magagawa ko para makatulong? Mahina ang boses na tanong naman ni Patricia. Nakita niyang parang nagkaroon ng konting pag-asa na sumilay sa mukha ni Tanya nang itanong niya yun. Mabilis itong humawak sa kamay ni Patricia at pilit na ngumiti. Gusto ko siyang makausap, iha. Kahit isang beses lang, kahit sa huling pagkakataon. Naluluha pa rin ang wika niya. Gusto kong mayakap ulit ang anak ko. Gusto kong humingi ng sorry sa kanya. Dagdag pa niya. May namuong luha sa mga mata ni Patricia pero pilit pa rin siyang ngumiti at tumango. Hindi niya alam kung magandang ideya ba na manghimasok siya sa problema nila pero
Gusto niyang makatulong. Susubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Sagot nga nito, "Maraming salamat, iha." Mahinang sabi ng babae, tapos ay hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ni Patricia. Kinuha nga ni Patricia ang contact details niya ng umagang yun para alam niya kung paano siya matatawagan kung sakali. Pagkadating nga ni Patricia sa opisina ay para siyang lutang dahil sa mga nalaman. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa naging pag-uusap nila ng mama ni Tiago. "Are you okay?" Bahagyangang napatingin ang babae kay Tiago nang itanong yon. Kasalukuyan kasi silang nasa opisina niya at parehong nakaupo sa sofa. Siya naman ay walang ginagawa habang ang lalaki ay abala sa laptop niya. "You look bothered. Anong iniisip mo? May problema ba?" May halong lambing at pag-aalala na tanong naman ni Tiago sa kanya. Hindi. Wala. Baka kulang lang ako sa tulog." Sagot naman ni Patricia. Napangiti pa nga siya ng marahan na hinaplos ang ulo ng babae. "Ingatan mo naman ang sarili mo, please. Paano mo ako maalagaan kung hindi mo masyadong inaalagaan ang sarili mo?" Puno ng lambing naman na sabi ni Tiago, kaya agad na naman siyang nakaramdam ng kilig. "Okay lang pala. Nandito rin naman ako para alagaan ka." May halong harot. Nadagdag pa niya kaya napahagikik naman si Patricia. "Labas tayo bukas? Dinner tayo." Anyaya nga ni Patricia sa kanya. Nakita nito ang ngiti na sumilay sa labi ng lalaki dahil doon. "Inaya mo ako mag-date?" May halong kayabangan na pagbibiro pa nga nito kaya natawa naman si Patricia. "Sus, gustong-gusto mo naman." Pagsakay nga nito sa biro niya. Noong mga naunang araw na nakasama niya ito sa trabaho, ay naiinis si Patricia sa kayabangan nito. Ngayon naman kinikilig siya. Iba na kasi ang dating nito sa kanya ngayon. Parang mas gumagwapo nga ito sa paningin niya. Kapag medyo nagyayabang ito, nababaliw na ata si Patricia. "Basta ikaw ang kadate ko. Okay ako sa kahit na anong araw na gusto mo." Malambing na sagot naman ni Tiago. Maliban sa pagkausap nito sa kanya ng mama niya ng umagang yun, wala namang espesyal na nangyari ng araw na yun. As usual ay sabay nga silang kumain ng lunch. Pagkatapos naman ng trabaho, ay inaya naman siya ng lalaki. Nasa bahay na nga nila mag-dinner itong si Patricia kasama ang lolo at dad niya. Alam na rin pala ng dalawa na nililigawan nga siya ni Tiago at sobrang saya nga nila nang sabihin daw ni Tiago yun sa kanila. Kinabukasan ay day off nga ni Patricia. Akala nga niya ay maiinip siya maghapon dahil nga wala siyang gagawin. Tapos ay gabi pa ang usapan nila. Nakakain nga sila sa labas ni Tiago. Pero hindi naman pala siya nainip. Maghapon din kasi silang mag-chat ni Tiago. At kahit pa sa chat ay hindi nawala ang pagiging maharot niya. Mabuti na nga lang at halos nakakulong na nga ito sa kwarto maghapon. Kasi nakita nga niya ang kanyang pamilya. Lalo na si Patricio. Nang umingiting mag-isa na parang baliw. Alam na nga niya nga asa rin siya ng kanyang pamilya. Well, masisisi ba nila si Patricia? Sobrang pogi nang nagpapakilig sa kanya. Bago kay Patricia ang ganitong pakaramdam. Bago sa kanya may isang lalaki na lagi na nga lamang siyang ina-update sa kung ano ang mga gagawin niya. Yung lalaking inaalagaan at pinaparamdam dito na mahal niya ang babae. Kaya nang sinabi nga ni Patricia, ito ang unang beses na naramdaman niya to at masaya siya kay Tiago na nararamdaman ng ganitong mga bagay. "May plano ka ba bukas? Labas ulit tayo. Maghapon kitang na-miss ngayon." May halong lambing na wika ni Tiago pagkababa nga nila ng sasakyan. Kapaparada lang niya nito sa harap ng isang mukhang mamahaling restaurant. "Sige." Mahina at may halong pag-aalangan na sagot naman ni Patricia. Sa totoo lang, kinakabahan siya kasi ngayong gabi. Bago niya ito sinundo sa bahay ay tinanong nga niya ito kung saan sila kakain. Nang masabi nga niyang pangalan at address ng restaurant, ay agad niyang tinawagan ng mama ni Tiago at tinanong nga niya ito kung makakapunta ba siya. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Tiago kapag nagkaharap sila ng kanyang ina.
Baka nga magalit siya dito, pero hindi bale na. Basta ang gusto lang niya talaga, magkausap sila kahit na papaano. Is there a problem? Mahinahong tanong pa nga ni Tiago sa kanya habang magkahawak ang kamay nilang naglalakad, papasok ng restaurant. Siguro ay napansin ito sa mukha ni Patricia na parang constipated siya at hindi mapakali. Kinakabahan lang kasi talaga siya. Hindi. Okay lang ako. Mababa ang boses na sagot naman ni Patricia, tapos pilit pang ngumiti. Agad nga niyang nakita sa hindi kalayuan ng table na inuupuan ng mama niya. Medyo nakatagilid ito sa kanila, na siyang dahilan siguro kung bakit hindi siya napansin ni Tiago. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad, at nang medyo malapit na nga sila sa pwesto ng mama niya, ay agad niyang nakita na nawala ang ngiti sa labi niya. Tiago. Sobrang hina ng boses ng mama niya nang banggitin ang pangalan ni Tiago. What are you doing here? Mahina rin pero walang emosyon na tanong ni Tiago sa babae. Akong tumawag sa kanya. Agad nawi ka naman ni Patricia. Kasi gusto ko sanang magkausap kayo. May halong pag-aalangan na sabi ni Patricia. Hindi pa niya kasi gustong magalit siya agad sa mama niya na ngayon ay mukhang sobrang saya kahit pa nakita pa lang niya ang anak niya. You did what? Mahina pa rin pero hindi makapaniwalang tanong ni Tiago kay Patricia. Mas dumoble ang kaba na nararamdaman ni Patricia nang bitawan nga nito ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay niya. Tiago anak, it's not her fault. Nakiusap ako na tulungan niya ako makausap ka. Wika naman ang mama ni Tiago. Wala naman po tayong dapat pag-usapan pa, hindi po ba? Wala pa ring emosyon na tanong ni Tiago tapos ay lumingon pa nga. Kay Patricia, you didn't even know her path. Hindi siya mabuting tao. Hindi siya mabuting ina. Mahina pa rin pero puno ng diin. Nawika nga ni Tiago kay Patricia. You know what? Nawalan na ako ng ganang kumain. I'm sorry. Dagdag pa nga ni Tiago bago sila tinalikuran at nagsimulang maglakad paalis. Tiago, teka lang. Pagawat ni Patricia sa kanya. Hindi niya alam kung susundan ba nito o sasamahan niya muna ang mama ni Tiago na mukhang nasaktan dahil sa mga narinig. It's okay, iha. Mahinahong wika naman ng mama ni Tiago at ngumiti. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Hindi ko gusto na magkasira kayo nang dahil lang sa akin. Masaya ako na kahit na papaano ay nakita ko at narinig ang boses niya. Mahinahong dagdag pa nga ni Tanya. Pasensya na po ma'am. Kakausapin ko po siya. Saad ni Patricia kaya ngumiti lang babae. Pasensya na po ulit, susundan ko na po siya. Paalam nga ni Patricia nang tumango nga ito ay nagmadali naman siyang tumakbo palabas ng restaurant. Nasa loob na nga ng sasakyan si Tiago. Nakabukas na rin ang makina noon pero hindi pa niya yon pinapaandar. Nahihiya man ay sumakay pa nga rin siya at nang nasa loob na nga siya, saka niya pinaandar ang sasakyan na parang hinihintay talaga nito. Tiago, I'm sorry. Mahina ang boses at nahihiyang wika naman ni Patricia sa kanya. Napabuntong hininga naman siya tapos ay napailing pa. Hindi mo dapat ginawa yon. Mahinahong wika niya pero mariin. Pat, I might say and act like I'm okay, but I'm not. Wala siya noong mga panahon na kailangan ko ng isang ina. Wala siya sa lahat ng birthdays ko. Wala siya noong mga recognition at graduations ko. Wala siya kapag nag-champion ako sa mga sports. Oo, sinabi ko na okay lang ako na wala siya pero sana naisip mo na hindi pa rin madali. Umakto ko na okay lang lahat but deep inside, hindi. May halong hinanakit na dagdag pa niya. Pat, pinagpalit niya kami sa iba. Wika pa niya. Naramdaman nga ni Patricia na sinabi niya yon na may sama ng loob na dinadala. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo yun? At hindi pa ba sapat na dahilan yan para masabi mo na hindi ko na siya gustong makita at makaharap pa kahit na kailan? Dagdag pa nga ng lalaki, kaya may namuong luha sa mata ni Patricia. I'm really sorry, Tiago. Mahina ang boses na wika nito.
Alam ko na, wala ako sa lugar na manghimasok, pero gusto ko lang naman na makatulong. Dagdag pa nga ng babae. Pat, hindi maganda ang sobrang bait. You know why? Because people will only take advantage of your good heart. Giit naman ni Tiago. May brain tumor ng mama mo. Wika na nga ni Patricia at agad na natigilan ng lalaki. Nasipa pa nga nito ang preno ng sasakyan, kaya agad yung napahinto. Tapos ay gulat nga siyang hinarap. What? Tanong ni Tiago kay Patricia. Sabi naman ni Patricia, kahapon kami nagkausap nang lapitan niya ako. Sinabi niya sa akin ang totoong nangyari. Na pinagpalit nga niya kayo sa first love niyang si Andre, na eventually niloko rin siya. Naniniwala siya na karma ang lahat dahil hindi nga siya naging mabuting ina sa'yo. At sinabi niya na, bago man lang siya mawala, gusto niya na mapatawad mo siya at gusto niya na makabawi sa'yo kahit papano. Sorry ulit kung nanghimasok ako, Tiago. Alam ko na hindi madali at masalong hindi biro ang pinagdaanan mo pero hindi kasi natin masasabi ang mga nangyayari. Hindi ko lang naman gusto na maging huli ang lahat para sa inyo ng mama mo. Mahabang saad nga ni Patricia. Saglit nga silang binalot ng katahimikan pagkatapos niyang sabihin yon. Nakita pa nga niya ng mariin itong napapikit bago napabuntong hininga. Gusto ko magpahinga. Ihatid na katapat. Wika na nga lamang ni Tiago bago muling pinaandar ang sasakyan. Nasaktan nga si Patricia sa ideya na mukhang wala siyang tiwala dito. Ramdam niya kasi na hindi pa niya binubuksan ng buo ang kanyang sarili at puso kay Patricia. Something's holding him back. Kung ano yon ay hindi niya alam pero hindi pa naman sila. At hindi pa naging sila kaya alam nito na wala talaga siya sa lugar na manghimasok at pangunahan siya. Naging tahimik naman sila hanggang sa makarating na nga sila ng bahay. Tiago, pasensya na ulit. Mahinang wika nga nito. Hindi sa pinangungunahan kita pero sana kung ano man ang bigat na nararamdaman mo, sana nagawa mong pakawalan to. At kapag nangyari yun sana, hindi pa uli ang lahat. Dagdag pa nga ng babae. Diretso lang siyang nakatingin sa daan na hindi man lang niya binigyan ng kahit na saglit na tingin si Patricia. Mas lalong bumigat ang nararamdaman ni Patricia dahil doon. At nang walang narinig na kahit na ano mula sa kanya, nagpa siya nga siyang bumaba. Siya naman ay umalis na agad. Ang sakit lang ng ideya na naggalit nga si Tiago kay Patricia. Nasanay kasi ito na tuwing hinatid dito, hinalikan nga muna ito bago bumaba ng sasakyan. Ngayon hindi niya ginawa. Pero okay lang. Alam naman ni Patricia na may kasalanan siya sa nangyari. Pero mali ba? Kung gusto lang naman niyang makatulong, hindi niya alam. Pagkapasok nga niya sa kwarto ay agad siyang humiga sa kama at hindi niya namalaya na umiiyak na pala si Patricia. Lumipas ang mga araw na hindi na pumapasok sa opisina si Tiago. Noong tanungin nga ni Patricia ang lolo niya na si Sir Theo at ang tatay niya na si Sir Thomas, ay sinabi nila na sa bahay daw siya nagtatrabaho. Bagay naman na hindi nakasanayan ng babae. Dati kasi umaga pa lang ay ang mga text at chats na nga ni Tiago na puno ng lambing ang bumubungad kay Patricia. Sobra ko na siyang namimiss at wala akong magawa kasi nga hindi ko alam kung iniiwasan niya ako. Alam ko na naghalit siya sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi naman ako nagsisisi na umasa akong magkakaayos sila ng mama niya. After all, gaya ng sinabi ko ay para sa ikabubuti lang naman niya ang lahat ng gusto ko. Maliman sa paningin niya, sa paningin ng iba, hindi pa rin ako nagsisisi sa ginawa kong yun. Sa isip-isip nga ni Patricia. Habang nakahiga siya sa kama, ay may namuong luha sa mga mata niya sa ideya na matatapos na nga ang lahat sa kanila. Hindi pa nga nagiging sila. Nangyari na to. Tahimik lang na tumitig si Patricia sa kisame habang si Tiago pa rin ang iniisip. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin talaga siyang paramdam dito at madalas ay tahimik na lang siyang naiiyak dahil sa mga mabigat sa puso.
Napabuntong hininga nga si Patricia at ipipikit na nga sana niyang mga mata niya pero agad niyang narinig ang pagtunog ng kanyang phone. Kinuha niya yon sa bedside table at agad na napaupo sa kama nang makitang si Tiago ang tumatawag. Nagmamadali at nanginginig pa ang kamay nito nang sagutin niya yon. Pat, mahina ang boses na bungad niya. Hindi sila magkasama pero ramdam na ramdam ni Patricia ang boses niya. Ang labis na pagod na nararamdaman. Yun bang parang napapagod na siya sa dami ng iniisip at problemang pinagdaraanan. Pat, I want to see you. Nandito ako sa harap ng bahay niyo ngayon. Nangihina pa rin ang boses na wika ni Tiago. Lalabas na ako. Agad na sagot naman ni Patricia. Nakapantulog pa nga siya ng mga sandaling yon pero hindi na nga siya nag-abala pa na magpalit. Halos patakbo na nga siyang lumabas ng bahay at agad nga niyang nakita ang nakaparada niyang sasakyan. Siya naman ay nakatayo sa labas at nakasandal sa sasakyan niya. Pagkalapit nga nito sa kanya ay labis nga siyang nanlumo nang makita ang pagod sa mga mata ni Tiago. Pat, I'm sorry. Mahinang wika niya nang magkaharap nga sila. Hindi pa man nakakasagot si Patricia, niyakap na nga siya nito kaagad. Itinago niya ang mukha nito sa kanang balikat ni Patricia. Tapos narinig nga ni Patricia ang mahihina niyang hikbi. May namuuring luha sa mata ni Patricia pero niyakap niya ito at marahang hinaplos-saplos sa likod niya. Ako dapat ang humingi ng sorry, Tiago. Hindi ko alam na ganito kabigat ang epekto sa'yo ng ginawa ko. I'm sorry talaga kung nang himasok ako. Mahina ang boses na saad nga nito. No, Pat. Alam ko naman na ako lang ang iniisip mo. Naiintindihan ko na yun ngayon. Pasensya ka na lang. Ilang araw akong hindi nagpakita sa'yo. Sa totoo lang kasi ay sobra akong naapektuhan sa pagkikita namin. Tapos ay bumalik sa akin ang lahat ng sakit. Hindi kita magawang harapin kasi hindi ko gusto na kaawaan mo ko. Umiiyak na wika ni Tiago. Pat, nagkausap na sila Dad. Hindi na sila magkakabalikan pa pero ayos lang kay Dad. Na bumawi siya sa akin. Pero nagmatigas ako dahil sa galit ko. At kanina sinabi sa akin ni Dad na itinakbo siya sa ospital. Wika pa nga ni Tiago. Pat, galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Pero bakit kahit na wala kaming masayang memorya na magkasama? Kahit lumaki akong wala siya. Kahit pa ni minsan ay hindi ko naramdaman ang pagiging ina niya, ay takot pa rin ako na mawala siya. Umiiyak nga na sabi ng lalaki. Alam mo kung bakit? Mahina ang boses at lumuluha ang mga mata na tanong ni Patricia. Kasi kahit pa gaano kalaki at kabigat ang galit mo sa kanya, nanay mo pa rin siya. At kahit na hindi mo aminin, ay parte pa rin siya ng puso at buhay mo. Dagdag naman ni Patricia. Mas lalo ngang humikbi si Tiago dahil sa sinabi nito. Tapos ay mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap niya dito na para bang ayaw nga niyang bumitaw. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na ganoon sa posisyon. Pero nang medyo humupa na nga ang pag-iyak nito, ay inakay na nga niya ito papasok ng loob ng bahay at ginawan siya ng kape para mahimasmasan naman. Pat, sorry ulit kung iniwasan kita. Mababa ang boses na wika ni Tiago nang nakaupo na nga sila sa sala sa bahay nila. Late na yon at kanina patulog ang mga kasama niya sa bahay. Aaminin ko na nasaktan ako kasi akala ko galit ka talaga sa akin. Pero pilit ko namang iniintindi ang sitwasyon mo. Alam ko naman kasi na hindi madali ang pinagdaraanan at mga pinagdadaanan mo. Sagot nga ni Patricia, tapos tipid pang ngumiti. Bakit ba sobrang buti ng puso mo, Pat? Mas lalo tuloy akong nahuhulog sa'yo. Hindi ko na nga alam kung deserve ko pa bang isang kagaya mo. Wika nga ni Tiago. I'm a messed up guy, Pat. Pero gagawin ko ang lahat para maging deserving sa pagmamahal mo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Dagdag pa niya na siyang nagpangiti kay Patricia. Wala kang kailangang gawin para sa akin, Tiago. Alam ko naman na mabuti kang tao eh. Sagot nga ni Patricia. Gusto ko siyang kausapin, Pat. Wika ni Tiago.
Agad ngang naramdaman ni Patricia ang excitement dahil sa narinig. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang gawin yun ng mag-isa. Gusto kong kasama kita kasi ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Gusto kong hawak ko ang kamay mo. Kaya pwede mo ba akong tulungan bukas na makaharap siya? Puno ng lambing na pakiusap nga ni Tiago kay Patricia. Malawak ngang napangiti si Patricia at hindi ng dalawang isip pa na tumango. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nagkasama ng gabing yun. Parang ayaw na nga niya itong iwan dahil gusto raw niyang bumawi sa mga araw na hindi niya ito nakasama. Pero sinabi nito sa kanya na magkikita pa naman sila kinabukasan. Siguro ay 2:00 na ng madaling araw yun nang magpasya nga itong umalis na. Kahit siya ang tatanungin, gusto niya sanang dito na lang siya magpahinga at magpalipas pa ng isang gabi sa bahay nila. Pero hindi pa man sila. Ay isa pa, nahihiya naman ito sa mga magulang ni Patricia kahit pa hindi naman sila mahigpit dito. Kinabukasan ay maaga nga siyang nagising. Kung tutuusin, ay late na nga siyang nakatulog pagka-uwi kasi ni Tiago sa kanila ay mahigit 2 oras pa nga silang nagkausap sa phone. Pero ang aga niya ring nagising dahil sa labis na sayang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay sobrang gaan ng lahat. Hindi gaya ng mga nakaraang araw na ang bigat-bigat ng nararamdaman niya at halos ayaw na nga niyang tumayo sa kama. Mga bandang 8:00 nga. Nang umaga nang sunduin nga siya ni Tiago para nga mapuntahan nga nila ang mama nito sa ospital. Habang nasa biyahe nga sila, ay kita nito sa mga mata niyang kabang nararamdaman pero kapag hinahawakan nito ang kamay niya, napapangiti na nga lamang si Tiago. Ready? Nakangiting tanong ni Patricia. Nang nasa harap na nga sila ng pinto ng hospital room ng mama niya. Huminga naman siya ng malalim bago ngumiti dito. Bago pa sila pumasok, hinawakan naman ni Patricia nang mahigpit ang kamay niya. At hindi pa nga niya binitawan yun ulit. Pagkapasok nila sa loob ay nakita nga nila ang mama ni Tiago na nakahiga sa hospital bed. Namumutla ang kulay nito at nangingitim pa ang gilid ng mga mata. Medyo nakakagulat na makita doon ang lolo at papa ni Tiago pero napangiti naman ang lahat nang makita sila. Lalabas muna kami. Nakangiti at mahinahong wika ng papa ni Tiago. Stay with me please. Pakiusap naman ni Tiago kay Patricia. Siguro ang akala nito ay sasama ito sa lolo at papa niya sa paglabas. Nagdalawang isip man dahil gusto sana niyang silang dalawa lang makapag-usap ng kanyang mama, ay ngumiti lang naman si Patricia at tumango. Tiago. Mahina ang boses ng mama niya nang sabihin yon pagkalabas ng lolo at papa ni Tiago. Pilit pa itong ngumiti kahit pahalatang nahihirapan at nasasaktan sa kasalukuyang sitwasyon niya. Kamusta po ang pakiramdam niyo? Mahina rin ang boses na tanong ni Tiago. Okay lang ako. Sagot ng mama niya at pilit na namang ngumiti. Masaya akong nandito ka. Nahihirapang dagdag pa nga nito. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung saan at paano magsisimula. Mahinahong wika ni Tiago at tipid pang ngumiti. Ang dami ko pong gustong itanong sa inyo. Mga tanong na matagal nang may sagot pero gusto ko pa ring marinig mula sa inyo talaga. Bakit hindi man lang po kayo dumalo kahit na minsan sa mga birthdays ko o kahit sa anong espesyal na okasyon ng buhay ko? Paano niyo po ako nagawang tiisin ng ganun? Bakit hindi niyo ako ni minsan kinumusta man lang? Mahabang litanya nga ng lalaki. Bakit hindi po kayo naging ina sa akin? Halos mautal-utal na nga siya nang itanong yon. Pinaniwala ko po ang sarili ko na okay lang ako kina dad at lolo. But deep inside, hinahanap ko po ang kalinga ng isang ina. Wala kayo nung mga panahon na gusto kong isumbong si dad kapag pinapagalitan niya ako. Wala po kayo kapag kinailangan ko ng isang ina na yayakap sa akin sa tuwing nasasaktan ako. Umiiyak na saad ng lalaki. Galit po ako sa inyo. Wika pa nga niya kaya bahagya nga niyang pinisilang kamay nito. Galit na galit po ako sa inyo. Pero bakit natatakot pa rin po ako na mawala kayo? Dagdag pa nga ni Tiago. Parang may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Patricia nang marinig ang mga yon.
Muli na namang lumuha ang mga mata niya. Maging ang mama niya ay napaluha dahil sa narinig. Tiago anak. Nangihina ang boses na wika ng ina nito. Patawarin mo ko. Patawarin mo si mama. Umiiyak na saad niya. Alam ko na. Wala akong karapatang hilingin sa'yo na patawarin mo ko pero hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo anak. Hindi ako mabuting babae. Hindi ako mabuting tao. At mas lalong hindi ako naging mabuting ina. Masyado akong naging makasarili pero sana mapatawad mo ang isang walang kwentang ina na kagaya ko. Humahagulgol nga, nadagdag pa nga nito. Medyo nagulat naman si Patricia nang bumitaw si Tiago sa pagkakahawak sa kamay niya. Tapos umupo na nga lamang siya sa silya na nasa gilid ng kama at humawak sa kamay ng mama niya. Hindi pa po kayo pwedeng mawala. Kailangan niyo pong lumaban at mabuhay pa. Kailangan niyo pong bumawi sa akin. Hindi po pwede na matagal kayong nawala sa buhay ko tapos kung kailan bumalik kayo, saka kayo mawawala agad ulit. Kaya lumaban po kayo. Bumawi po kayo sa akin, ma, please. Pakiusap nga ni Tiago. Marahan ngang kinagat ni Patricia ang ibabang labi niya para pigilin ang luha na namuo sa mga mata niya. Sobrang saya niya sa narinig mula sa kanya. Sunod-sunod na pagtango naman ang ginawa ng mama ni Tiago dahil sa narinig. Lalabanan ko to anak. Babawi si mama sa'yo. Umiiyak na tugon niya. Mas lalo silang napahagulgol nang yakapin ni Tiago ang mama niya. Si Patricia naman ay hindi na nga napigilan ng pagluha dahil sa emosyonal nilang pag-uusap. Nang araw na yun ay naging maayos naman ang pag-uusap nila. Pansin nga nito na medyo may ilang pa rin sa pagitan nila pero pinipilit naman nilang pareho na makapag-usap ng maayos. Sobra ring nagpasalamat dito ang mama niya kahit pa hindi niya alam kung may nagawa ba talaga siya para sa kanila. How do you feel? Nakangiting tanong nga ni Patricia kay Tiago pagkahatid niya dito sa bahay nila habang nakatayo silang dalawa sa harap ng gate nila. Gabi na yon. At sa ospital nga rin sila kumain ng dinner, kasabay ang mama ni Tiago. Nagpasya nga silang umalis na muna kasi dumating naman ang pamilya nito na magbabantay sa kanya sa ospital. Masaya, sobrang gaan sa pakiramdam. Nakangiting sagot ni Tiago kay Patricia. Napakagat nga ng ibabang labi si Patricia at naglakad palapit dito habang titig na titig ito sa kanya. Nawala ang lahat ng bigat na nararamdaman ko at sobrang saya ko. Pero sa tingin ko, masasaya ako kung sasagutin mo na ako. Puno ng sinseridad. Nadagdag pa nga niya, kaya labis na kilig ang naramdaman nito. Hindi pa ba tayo? I mean, akala ko kasi tayo na lagi ka naman kasing nangahalik na nangyayakap eh. Pagbibiro pa nga ni Patricia para gumaan naman ang atmosphere. May halong tawa nga ang sinabi niya. Let's make it official, please. Puno ng lambing na pakiusap naman ni Tiago kay Patricia. This day is very special to me. Naging maayos kami ni Mama at gusto ko na maging akin ka na talaga. Wala na akong balak na pakawalan ka papat. Dagdag pa niya. May choice pa ba ako? Nakangiting pagbibirong sagot naman ni Patricia. Meron. Sagot naman ng lalaki. It's either papayag ka na maging boyfriend ako o maging asawa na agad tayo. Pakakasalan kita kahit bukas na bukas din. Nakangising sagot niya. Ikaw nang bahalang mamili. Dagdag pa nga ni Tiago at mahinang natawa. Grabe ka naman. Kinikilig na wika naman ni Patricia. Eh di sige, sinasagot na kita. Malawak ang ngiting sagot niya. Sayang, mas pabor sana sa akin kung ikakasal na tayo kagad eh. Nagbibirong wika naman ni Tiago kaya sabay silang natawa. Tapos ay marahan pa nga itong yumuko at dinampihan nga si Patricia ng halik sa labi. La, ang lalandi! Mabilis naman silang napahiwalay sa isa't isa nang marinig ang boses ng bakalang kapatid na si Patricio. Ang mas nakakagulat pa ay ang makita nga na kasama niyang nakatayo sa may terasa ang mga magulang nila. Patricio, nakakainis ka naman eh.
Nahihiyang wika ni Patricia. Si Tiago naman ay natawa na lang tapos ay itinago nga ang babae sa yakap niya. Ang arte-arte, mas maganda naman ako sa'yo, no? Pagbibiro ng baklang kapatid, kaya natawa na naman silang lahat. At least ako, may poging jowa, ikaw wala. Sagot naman ni Patricia kaya mas lalong lumakas ang hagalpakan at ang kapatid naman niya ay pabirong sumimangot. Mabilis na lumipas ang mga araw, araw na naging linggo, at linggo na naging buwan. Ngayon na nga ang araw ng kasal nila Tiago at Patricia. Mahigit 6 na buwan na rin mula nang magkaayos sila Tiago at ang mama niya at naging sila. Sa totoo lang, ay ang tagal na nga rin itong kinukulit para maikasal sila agad. Pero sinabi naman ni Patricia na hintayin na lang muna nila na matapos ang operasyon ng mama niya at makarecover talaga. Tila isang milagro ang nangyari. Kasi unti-unting nakarecover sa malubhang sakit ang mama niya. Pagkatapos ng operasyon niya noon, ay nagpahinga siya ng halos 2 buwan. Tapos ay unti-unti ring bumabalik sa normal ang lahat. Ginawa naman niya ang pinangako nito. Bumawi siya ng sobra kay Tiago. Nakakatuwa kung alagaan niya ito at magiging okay na nga. Itinuring din naman siyang parang anak niya. Ang tagal naman, hindi na ako makapaghintay. Hindi na ako makapaghintay sa honeymoon natin. Pabulong na wika ni Tiago kay Patricia habang nakikinig sila ng sermon ni Father. Mahina siyang natawa kasi sobrang naiinip na talaga siya. Ilang sandali pa ay pinatayo na nga sila na magkaharap ni Father para masabi nila ang pangako nila sa isa't isa. At nagsimula na nga. I, Tiago Hernandez, promise to love you, Patricia Soriano, with all my heart. Hindi ako perpektong lalaki at madalas pakiramdam ko ay hindi ako mabuting tao. Pero gagawin ko ang lahat para maipadama sa'yo na totoo at purang pagmamahal ko. Hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikakasasakit ng damdamin mo. Sasamahan kita sa lahat ng bagay. Hahawakan ko ang mga kamay mo sa tuwing malungkot ka. Yayakapin kita kapag natatakot ka. Hahalikan kita kung umiiyak ka man o masaya ka. Akong magiging katuwang mo sa lahat kahit na gaano pa kahirap ang pagsubok na dumating sa akin. At ipinapangako ko habang nabubuhay ako. Ikaw at ikaw lang ang babae na mamahalin ko. Puno ng lambing at sinseridad na wika nga ni Tiago na siyang nagpangiti kay Patricia tapos isinuot nga nito ang sing-sing sa kanya. Hindi rin ako perpektong babae at hindi ko alam kung kaya ko bang matugunan ng pagiging isang mabuting asawa at ina sa mga magiging anak natin. Pero gagawin ko ang mga kaya ko para maiparamdam sa'yo na totoo rin ang pagmamahal ko. Aalagaan ko kayo sa abot ng aking makakaya. At kasiyahan niyo ang lagi kong unahin. Hahawakan ko ang kamay mo sa hirap at ginawa. Sasamahan kita sa kahit na anong daan ang nais mong tahakin. Hindi ako bibitaw. Kahit pagaano kahirap ang mga pagsubok. At gaya mo, ikaw at ikaw lang din ang mamahalin ko. Nakangiti pero emosyonal na sagot nga ni Patricia. At isinuot na nga rin sa kanya ang hawak na singsing. Do you, Patricia Soriano, take Tiago Hernandez to be your lawfully wedded husband, to live together in matrimony, to love him, to comfort him, for richer or for poorer, to cherish him, to honor him, to keep him in sickness and in health, forsaking all others for as long as you both shall live? I do. Nakangiti at walang pag-aalinlangan na sagot ni Patricia. Mr. Tiago Hernandez, do you take Miss Patricia Soriano to be your lawfully wedded wife, to live together in matrimony, to love her, to comfort her, to cherish her, to honor her, to keep her in sickness and in health, for richer or for poorer, forsaking all others for as long as you shall both live? I do, Father, I do. Masaya at malakas na sagot ni Tiago, kaya halos magtawanan na ang pamilya at iba pang mga bisita nila. Now that you both have committed yourselves to one another and to your holy union through the sacred vows that you have taken, and by the giving and receiving of these rings,
I now pronounce you man and wife. Those whom God has joined together, may He wonderfully bless forever. You may now kiss the bride. Pagkatapos noon, ay nakangiting yumuko si Tiago at hindi na nga nagdalawang isip pa na halikan si Patricio sa labi. Naging malakas naman ang palakpakan ng lahat na alam niyang masaya rin para sa kanila. Kung iisipin ay sobrang simple ng kwento ng buhay nila pero may mga aral pa rin na makukuha at isa na sa mga yun ang pagpapatawad. Bago natin magawang patawarin ang iba, ay kailangan muna nating mapatawad ang mga sarili natin at makawala sa mga sakit na hinihila lang tayo pabalik sa mapait na kahapon. Bukod doon ay ang pagmamahal sa magulang. Madalas ay nagagalit tayo sa mga magulang natin at sinasabi natin na hindi sila naging mabuti sa atin dahil nga may mga pagkukulang sila. Pero wala namang perpekto sa mundo. Gaya natin ay mga tao lang din sila na nakakagawa ng pagkakamali. At the end of the day, marirealize natin na magulang pa rin natin sila. Kahit nagaano natin itatak sa isip natin na galit tayo sa kanila, sa puso natin mahalaga pa rin sila sa atin at takot tayo na mawala sila sa atin. Kung meron mang isang bagay na hindi pwedeng mawala sa atin, yun ang salitang respeto. Kapag natutunan nating respetuhin ang sarili natin, ay magagawa rin nating respetuhin ang ibang tao, lalo ng mga tao na malalapit sa atin. Hindi dapat tayo nagpapabulag sa galit dahil lang nagawan tayo ng iba na hindi maganda. Ang importante ay natuto tayo sa bawat pagkakamali at hindi natin inaaksaya ang pangalawang pagkakataon na binibigay sa atin. At ito nga ang kwento ni Patricia Soriano Hernandez. At hindi pa rito nagtatapos ang kwento nila ni Tiago. Bagkus, ito pa lang ang simula at handa na nga nilang tahakin ang bagong kabanata ng kanilang buhay, ang buhay bilang mag-asawa. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng kwentong ito at shout out po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Jaime Carantes, Mirna Lucas, Chisa Dehino Ostanalito, Presbyteros Rose, Nath Green Fox, Monita Acopio, Dalia, Rex Roy, Imelda, Annie Peria, Teresita de los Santos, Yula, Caroline Ulep, Jovel Obendino, Filipina Carcido, Smart Co Pilipinas, Nancy Costanilla, Maria Makino, Elizabeth, Juana Pabustan, Ann Hiden, Jim Macrab, Jocelyn Solis, Yolanda Tejida, Miss Mataray, Sue Marieta, Ariana May Roslyn, Lavina Galang, Ray Versosa, Juliet Panlilio, Evelyn Coton, Rose Marie Adranida, Rosa Maria Suwan, Mariam Cruz, Arnold Hidalgo, Erlinda Chong, Armina Adhani, Annie de Mesa, Francisco Medecilio, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Naitan Canada, Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fox, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson,
Jalen Baro-Baro, Jose Francis Pilapil, Nat Carmen Kalunod, Marilu Gulmatico, Connie Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmen Sita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Loida Gabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibita Solo of Milan, Italy, Dionila Perea of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dargantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia,
Josie Lanuza, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Gott of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes,